What's up mga kamayan? Isang mabiyayang araw na naman, mga padaba. Isang masarap na naman na lutong gulay ni Mayan. Ang aking iahain sa inyo. Magluluto tayo ng gulay na malunggay, halo-aratin ng kalabasa at sitaw. Hinihimay na natin yung tinapa. Mas masarap kasi ay ihalo ang tinapa dahil mas malasa sa gulay ng malunggay. Nagagataan natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe kay Mayan Style, subscribe mo na. Like mo na din. At comment ka. Kung kumakain ka ng ginataan na gulay, touch mo na din ang kampana para sa mga susunod na upload ay palaging update ka. Thank you so much! Hihimayin natin hanggang sa matapos ang tinapa. Tatanggalan natin ang mga tinik para pag kinain naman ay hindi tayo matinik. Painitin natin ang kawali at maglagay na tayo ng mantika. Ilagay na natin ang sibuyas at ating igisa. Pag nag-brown na ang sibuyas, ilalagay na natin ang bawang. Isusunod natin ang bawang na ilagay dyan. At isusunod na natin yung tinapa kapag nag-brown na ang bawang. Halo-haluin natin para pantay-pantay yung sunog ng sibuyas at bawang. Yan, dahil brown na yung bawang, ay ilalagay na natin yung tinapa. Igisa muna natin yung tinapa para maprito siya ng konti. At pag medyo nag-brown yung tinapa, naluto na, ay ilalagay na natin yung unang gata na niyog. Nag-brown na yung tinapa, kaya ilalagay na natin yung pangalawang gata ng niyog. Yung iba naman pag nagluluto, hindi na ginigisa, diretso ng gata, at saka pag kumulo, ilalagay na yung gulay. So, ganito lang yung aking version. At ilagay na natin yung nor. At iyan ay hayaan natin kumulo ng kumulo. At pag yan ay kumulo na, iyan ay ilalagay na natin yung kalabasang gulay. Unahin natin yung kalabasa dahil si kalabasa ay medyo matigas. So, yun muna nating unahin pag nakumulo na ang gata. So, ilagay na natin ang paminta. Lagyan natin ang paminta, guys. Halo-haluin natin ng bahagya hanggang sa kumulo para hindi mamuo yung gata at hindi siya luminaw ba yung gata. Hayaan natin pakuluin natin yan. Kung mapapansin nyo, kumulo na yan, kaya ilalagay na natin yung kalabasa para siyang unang maluto. Si matigas nga yan. Hayaan rin natin kumulo at maluto yan. Tsaka na natin ilalagay yung sitaw.
Dahil luto na yung kalabasa at sitaw, ilalagay na natin yung dahon ng malunggay. Dahil luto ng ating gulay, lalagay na natin ang kakang gata. Yung unang gata ng niyog ay atin ang ilalagay at pabayaan lang muna natin siyang kumulo para ma-absorb doon sa mga gulay. Pag inailagay natin yung unang gata, ay huwag muna nating haluin. Hayaan natin kumulo yan at akin munang lalagyan ng takip para tuloy-tuloy ang pagkulo. I-check natin kung luto na ba ang gata. At kapag luto na yung gata, mga kamayan, pwede nyo na siyang haluin. I-mix-mix nyo na yung gulay para yung ibabaw ay yun naman ang mapunta sa ilalim para ma-absorb yung gata din. So ayan, kung mapapansin nyo, ating inahalo-halo yan. Konting minutes na lang, luto na yan. Ganyan lang po ako magluto ng gulay na may gata. Kung gusto nyo rin gayahin, pwede rin po. At kung pwedeng ibang way naman, pwede rin naman. Basta masarap ang luto. So luto na nga yan, mga kamayan. Atin ang papatayin ang kalan at atin ang aahunin. Ilalagay natin sa isang lalagyan para tayo makapag-umpisa ng kumain. So, ayan, luto na ang menu ni Mayan, ginataang malunggay na may kalabasa at sitaw. Tara, kain na! Subscribe mo na! Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na kay Mayan Style and Busy. Touch mo na din ang kampana para sa susunod na mga videos ay palaging update ka. Huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment nang naayon sa aking luto. Thank you so much. May God bless you all. Mabuhay! Kamu ga boss!